Hi, Ice! What's up, Ace? So, natawa ako. Natawa ka na agad. Excited na Oo, yarn. kasi nagsagot kami ng quiz for today's episode. We'll guess your age based on your taste in 2021 memes. Hanap lang namin siya sa BuzzFeed. You won't believe the results, guys. Promise. Ayoko na agad. So ayun, ikaw muna mauna. Kasi ikaw yung Nahihiya na very ako. controversial eh. Or gusto mo ako mauna? Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Sige. Kasi gustong-gusto ko yung results ko eh. Sabi kasi dito, it's glaringly obvious how old you are based on your favorite 2021 memes. And yung sagot doon ay 16 to 20 years old. Ah! Di ba? Hindi ko tanggap. No, Hindi tanggap ko ko siya. It's very 16 years old of me, di ba? Ibig sabihin, napaka-latest and current ng memes ko. Parang nasa trend ka pa, ganon. Yeah, nasa trend ako. So, I'm bakit- one of the teens. Bakit pag 26 to 30 years old, hindi na ba pasok yun? Mostly yung mga memes nga, hindi ko nga naintindihan dun sa quiz. Oh, di ba? Di niya rin alam yung mga Unti lang yung memes alam dun. kong reference. Pasensya Anong na. pinili mo dun sa pick one last meme? Sa pick one last meme, yung you can be a different person after the pandemic. Kaya pala. Pasensya na, mas natawa. Siguro- Ganon yung humor ko. Ganon yung Siguro humor. kung pinili mo yung yassifying, baka napunta ka pa sa 16. Pasensya na, ganon yung humor ko eh. Okay lang yun, yung humor ko pang millennial vibes. Yeah, Gen okay Z lang. na nagtatago sa millennial memes. There's no harm in that naman eh. Basta natutuwa ka sa memes mo in your generation, pasok na agad yun. Pero since napag-uusapan na natin yung memes, and for Yeah. sure nakita ng mga listeners natin yung title, ang pag-uusapan natin today is about sa mga umuusbong na memes and Gen Z slangs na hanggang ngayon ba Ace is up to date pa rin tayo? Kasi feeling ko ang dami na namang new trend, ang dami na namang newfound words na napupulot sa kalye, sa Totoo. internet. Minsan feel ko up to date ako, pero minsan feeling ko na out of trends na ako. Kasi kapag nagtitrend naman siya, nakakasabay ako. Pero at the same time, hindi ako nakikikeep up. Parang ganun, gets mo ba? Like, hindi ko siya, pag hindi siya tumatak, hindi ko siya laging gagamitin. Parang ganun. True. And ako, for me, yung mga memes, yung mga slangs, para siyang epidemic since nag-2000s talaga. Pero sa generation talaga natin, mas nag-boom, mas madalas gamitin. Kasi yun yung coping mechanism sa mga stress or source of entertainment or like for fun lang talaga na madalas makita sa internet. So, Ice, ano ba yung pinaka-current trending memes na alam mo today? Hindi ko alam kung up to date talaga siya. Pero ito Bakit? lang yung latest na balita ko. Yung alam mo yung mga memes na, Filipino memes na yung picture tapos sounds like lang yung nakalagay na text. Oo. Noong una talaga, like, hindi ko siya nag-get. Sabi ko, ano nakakatawa dito sa yung humps. Kasi yun yung Oo. unang-una eh. Ko, humps. Tapos nung nag-scroll na ako ng mga comments, okay, nag-gets ko siya, pero hindi ako natawa. Tapos, Ako din. nung dumating na yung madaming entries ng ganyan, picture, tas sounds like na text, hala, it grows on me. Tama, oo. Na ang funny pala niya na, may picture ng police. Please. Madaming alarm, Oo. madaming alarm clock. Daming alarm. May mga times kasi na ang witty tsaka ang funny nung di ba? Ng post or True. nung meme. Pero may mga meme din na sobrang cringe na hindi ka tatawa. Totoo. Or pero tatawa ka lang kasi dahil cringe. Ganun. feeling ko talaga Filipino memes top tier. Grabe Oo. magpatawa sa humor. Ang daming kalokohan pag Filipino. Bakit ikaw ba, Ace? Ano yung alam mo na current, trending memes and or slang? Oh my God. Feeling ko ang hindi accurate yung quiz na tinake natin. Kasi right now, wala akong maisip na meme. Like, legit. Siguro yung meme ko, yung mga fur pa rin. Fur.
For. Sigas ganun. O kaya, idgaf, yun. Mga ganun. Wala na. Limaw. Limaw. Ano ba? Ano pa ba? Wala na, yun lang. Pero parang, merong time na nag-boom yung age ball sa Twitter or sa TikTok ba yun? Oo. Age ball galing sa K-pop ba nang galing yun? Korean? Kasi, anong ibig sabihin ng age ball? I just burst out laughing, di ba? Akala ko Pinoy yun. Ako rin, Akala ko nauna ko Pinoy. yung nakita, litong-lito ako, like, what the heck is this? What is this? What is age ball? Ano yun? Fish ball? Ganun. Pero Di ko pag alam. kasi binasa mo lang siya, parang nakakatawa na siya agad kahit hindi mo alam yung Oo. meaning. Totoo. Ang funny lang, ang quirky, ganun. Parang mas funny siya kaysa sa limaw. Ng 2 Limaw kasi points. parang halimaw, te. Limaw. 2 points, each ball. Tapos syempre pag sinabi mo pa each ball, parang nakakatawa na talaga siya agad. Pero nakakalito kasi siya kasi ang daling kalimutan kung ano ibig sabihin ng age ball. Totoo. Ang laki ng impact kapag sinabi mo age ball. Nakakatawa na agad yun eh. Age ball. Di ba kahit, Pero ano ibig sabihin ng age ball? yun nga, kahit hindi mo talaga isipin yung true meaning niya, parang natatawa ka na lang talaga pag Oo. nakita mo siya na kinoment sa isang post Totoo. or ganon. Tapos di ba may nagtatanong pa, who's most likely to ba yan? What are your personality? Age ball, I don't give a Idgaf. fuck, or DPMO? Ganun. Idgaf. Idgaf. Idgaf, age ball, tsaka DPMO. Parang lahat kasi may iba-ibang personality based sa mga slangs na ganon. Totoo, di ba? Alam mo ba kung ano yung DPMO? Department of... hindi ko alam. Hindi ko alam yung DPMO. Bagay pala sa'yo yung results sa quiz mo. Di mo alam yung DPMO? Grabe. Alam ko Charot, sabi charot. mo lang kanina, pero nakalimutan ko na naman ulit. Sinabi ko lang yun kanina sa kanya eh. O sige, ito na. DPMO means don't piss me off. O, di ba? Wow, cold. Lakas maka-gangster. Nonchalant. Nonchalant, Nonchalant cold-hearted person. city boy, ganun. City girl. Meron pa bang ibang current slang nowadays? Ba't parang ang behind natin sa Feeling, memes? and ito, madalas kong gamitin, hindi lang siya feeling, lalo na sa school, a fake. A fake yung tawag mo dyan? Bakit ang tawag mo doon? Pag binabasa ko yun, as far as I know, yung basa ko agad, hindi a fake. Hoy, syempre, pero oo, yun talaga yung meaning, pero Hindi madalas kasi, ko siyang basahin, ang a fake. pangit kasi kapag sinabi mo a fake, a fake? Are you a fake? Pag binabasa ko na yung message, tas may ganyan, a fake kasi ganito yung pagkakaalala ko na date, ganyan. A fake by September, blah, 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 blah. Yung ganun, a fake na agad siya sa isip ko. Ako sa isip ko, as far as I know, wala lang. So, parang Yung sa dinedecode pa siya ng utak mo na, hello, a fake, as far as I know, this is going to be blah, 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 blah. Di ba na siya dinedecode? Pag nakikita ko yun, as far as I know na nasa isip ko. Noted. Ano yung, alam mo, natawa ko yung sabi mo sa DNF. Lagi, hindi. Alam mo yun? Okay, Alam mo wait. yung sabihin ng DNF? Wait, let me explain myself. So, nanonood ako ng F1, guys. So, yun, may Ay, term sila nako. doon. May term sila ng DNF. Ewan ko, automatic talaga siyang nababasa ng utak ko na in Filipino, di nag-finish. Isipin mo Very yung mga condo. taga F1, di ba? Sasabihin nila, di nag-finish. Di nag-finish. Alam ko very cool, pero hindi ko talaga siya mabasa na did not finish. Like, pag nakita ko agad yun, di nag-finish. With Filipino accent, di nag-finish. Di nag-finish. Madalas mo Okay, ba, ito, meron pa ako konyo naisip. kasi. Ano? Madalas mo ba gamitin yung IMO? Sa Twitter ko lang ginagamit. Hindi ko siya madalas gamitin. In person, though. Ay, though. Sa Twitter. In Though. person, though. THO. In person, though. Diba? Yung may mga slangs na, hindi mo nare-realize, nagagamit mo na siya on a daily basis. Parang part na talaga siya ng language ng every generation. I think yung pinaka-favorite kong gamitin na slang or meme, yung yun. SK.
Parang kapag nakakatawa, hindi siya yung sobrang nakakatawa, yung parang nag-giggle ka lang. Oh, giggle. Yung parang konting tawa lang, ganun. Yun yung nilalagay ko instead of hahaha. Lagi ko siyang ginagamit ever since. Ganun. Parang Favorite ano ko siya, siya. flexible siya sa kahit na Oo. anong situation. Kapag awkward ka, yun gagamitin mo. Kapag awkward ka, kapag nanggigigil, kapag Oo. wala lang, Totoo. para hindi awkward yung message. Oo. Lagi ko yung ginagamit. Para ano baka sabihin nila cold ka Keyboard mag-type. smash. So, itatype mo na yung Oo, ayun. Pero bukod Ikaw? sa ay ako ba? Okay, sige. Wala kang favorite? Fake. Ayun talaga favorite mo? Fake, oo. For me kasi very useful siya, di lang pang school purpose. Parang kahit normal na usap lang, ganyan, normal na Oo. chat. Pwede siyang pang professional setup, pwede siyang pang canal setup, aircon setup, kind of humor. Ay, meron ako natandaan. Kasi, I think sa TikTok and sa Twitter din, lumaganap yung word na to. Parang nag-iba na yung meaning. Relapse. I don't know if this is a meme, pero naging slang na siya, diba? Oo. Hindi, So, actually, hindi lang relapse. Ang daming terms na, alam mo yun, hindi siya jargon, pero namamali na siya ng, ano ba? Meaning. Oo, interchangeably siya sa mga dapat na exact Oo. words. Like, kunyari Pero, yung gaslight, Oo. love bombing. Tama. Diba? Pero yung relapse kasi, yung term nun is clinically, involved, diba? So, wala namang masama mag-slang na relapse kasi heartbroken ka, tapos babalik ka sa ex mo, ganun. Pero Kumbaga, parang naging katuwaan na out of place na siya. hindi, actually, pasok pa rin talaga siya kasi nagawa siyang meme, kumbaga, oo diba? nga, oo nga. Na, okay, 10 p.m. na, nagre-relapse na ako. I think, Oo. dun siya na mamali ng meaning kasi when you talk about relapse, parang yung mga bad habits or yung actions na sinusubukan mong baguhin sa sarili mo, like nag-back to zero ka, kumbaga, sa improvements na nagawa mo. Ganun yun diba? Oo. Sa umpisa, natawa pa ako kasi nakatawa naman talaga, relapse. Kaso nung padami ng padami, parang na-overlook na yung totoong meaning. Oo. Ganun, wala lang. And actually, ako din nagulat kasi usually nga, clinically used term siya most of the time, especially kapag yung person under an influence, diba, goes into rehab. Usually, yun yung madalas gamitin if, yun nga, may nakapag-trigger sa kanya during the process of rehab, tas biglang nag-relapse, ganyan. Or other clinical diagnosis. Doon siya madalas gamitin. So, nagulat ako, parang, on a daily basis ko na naririnig yung relapse. Tapos, ayun nga, medyo na babalik ko yung meaning niya. Magpa-pop off yung word na yon sa newsfeed mo or sa kausap mo. 'Di ba? Oo. Kaya ayun. Hindi lang naman yun like yung gaslight, love bombing. Pero hindi naman natin topic yun for today. It's just that nasasama din kasi siya madalas sa mga memes. Slang, Ngayon. oo. Sa mga slang. Katuwaan, yes. Kasi nagiging subjective yung meaning niya. Nagbabago. Depends on the situation. Ano tingin mo yung difference between slangs ngayon tsaka slangs dati? Okay. Ang napansin ko sa slangs noon at sa slangs ngayon, pareho naman talaga silang creative. I mean, hindi makaka-relate yung ibang tao or sobrang matutuwa sa mga memes ngayon kung hindi nag-pave ng way yung mga memes noon, like na galing sa Vines, Totoo. galing Classic nun, ang classic. diba? Sa FB, ganyan. Yung mga simpleng text lang. Pero I think, mas nabibigyan ng spotlight yung mga dark humor na na memes ngayon compared sa dati. Yun yung difference nila. Parang may level of extremes
May level of extremes yung memes ngayon compared sa dati. Totoo. Parang mas nakakatuwa kasi yung dark humor. Like, alam mong hindi mo gagawin, pero at some point, baka gawin mo. Yung ganong kind of thrill, Yung di ba? parang, entertaining siya. Alam mong medyo mali, pero entertaining siya sa'yo eh. Oo. And alam mo, may nakakagets pala nung humor ko. Yung ganon. Mas I found my lalong people. nakakatuwa kasi may nakaka-relate. Tapos lahat kayo tatawa, di ba? I feel so seen and represented. Tama. Ayun. Ikaw ba ano napansin mo? Napansin ko yung mga acronyms palala ng palala. Kasi dati, BRB, ano ba yun? JGH. LOL, JGH. Actually, parang ngayon lang yung JGH eh. Ay, oo nga. Medyo yan, 2016-2014 era. Ano ba yung mga memes memes tsaka slang dati. Talk to you later. Ayun, TTYL. TY. Iba ka ganun. Sobrang simple lang. Tapos, alam mo agad kung ano ibig sabihin nun pagkatingin mo. Pero ngayon, yung mga slangs natin ngayon. Carps. Scoops. Medyo medyo kailangan mo mag-isip kung ano yun. Awit. Sus. Sus, sobrang dali lang yun. Kasi, pinaikling suspicious lang yun. Pero, Omsim. Rods. Awit. Nasabi ko na awit na. Ano pa ba? Basta yung mga ganun, like, ano ibig sabihin ng carps? Saan nagaling yun? Yung carps, nung una, hindi ko din siya na-gets kung wala din ako nakitang reference sa internet. So, pag tinanong ka ng isang tao na carps ka ba? Bro, carps ka? Ibig sabihin pala nun, since ang carps ay synonym ng rug, which is RUG. So, tinatanong ka niya kung G ka ba? Oo. Tapos yung G, ibig sabihin ng game, di ba? Are you G? Are you game? So, alam niyo na. Feeling ko, general knowledge na to sa mga tao. Pero nakaka-amaze na napag-connect the dots mo. Diba? Pinag-isip ka pa. Ay, yung mga slangs and memes ngayon, pinag-iisipan mo pa talaga. Like, True. Kailangan BT ka rin. Ay, hindi ko alam talaga kung sa Filipino memes lang yang mga ganyan o pati sa ibang culture. Pero, ang creative lang kasi, pero madalas mapapansin mo sa Filipino slangs, binaliktad lang sila. Like, airmats, airpods, omsim, lods, Sakalam. petmalu, diba? Sob. Ganun lang yung gusto kong slangs, yung madaling intindihin. Yung hindi na ako papaisipin. Kasi Pero isipin mo pa, anong meaning ng scoobs? Oo nga. Di ko alam yung schools di ko ginagamit. Although sikat siya, pero hindi mo madalas marinig, I think. Or depende lang sa kausap mo if alam niya yung ganong humor. Depende kasi yan eh. Meron kasi tayong tinatawag na canal humor tsaka aircon humor. May classification na ngayon eh. Oo. Ayan, Pag aircon humor, mga social. Isa pa yan sa, pinagkaiba ng mga slangs today at sa past. May classification na. Kasi minsan, kapag hindi ka dun nag-grow up, konyo. Pag di ka dun lumaki, hindi mo malalaman yung humor, di ba? Kasi iba kayo ng nakasanayan. Minsan, nag-interchange siya. Pero madalas, iba yung way ng pag-deliver nyo ng joke na yun. Gets ba? True. Kaya yung iba minsan gusto lang nila yung tagatawa sila kasi once sila yung nagsabi ng punchline na yun, walang matatawa. Oo. Yung mga slang na, baklang ganun. Ama ka na. Yarn. Di ba? Usually, nasa ibang spectrum siya ng humor. Like, depende sa kausap mo kung ano yung i-on mo na switch. Kung magiging canal humor ka or magiging aircon humor. Depende rin kasi kung saan ka nakatambay. Iba humor sa Facebook, iba humor sa Twitter, iba humor sa Instagram, iba rin humor sa TikTok.
Wala akong makita madalas na memes or sa Instagram or siguro sa algorithm ko lang yan. Sa algorithm mo lang siguro. May mga memes sa Instagram, pero yung memes sa Instagram, very aircon. Diba? Oh, very aircon Mostly yung... English memes, Oo. gano'n. Wala pa akong na-encounter na madalas Filipino memes. Madalas na Filipino memes sa Facebook, Twitter. Pinterest, halo-halo. Filipino. Mag-search ka ng kahit anong memes doon, lalabas. Like, English memes, Tagalog memes, Japanese memes, Chinese memes, Korean Pero, memes. Andun lahat. favorite dealer ko talaga ng memes ay Pinterest. Ako din. May mga Nandun template lahat. din doon eh. Nandun lahat yung taste ko. Oh, Naku-curate I love ko Pinterest. Dami kong boards doon. Kaso ang weird na lang kasi na gusto ko aesthetic yung boards ko sa Pinterest. Pero unang pasok ko sa Pinterest, puro memes. Oo nga. Yung may eagle na red eye na Ang O kaya hirap yung SpongeBob tuloy. meme. Gusto ko yung mga SpongeBob memes. Speaking of, ano yung pinaka-favorite mo na meme? Like, this is my go-to meme, parang ganon. SpongeBob o kaya yung Jollibee meme. Jollibee meme? Oo, yung nakaupo siya sa hagdanan tapos parang umiiyak. Okay. Okay, gets. O kaya yung SpongeBob meme na binubury niya sarili niya sa lupa. Okay, nakita ko yun. Yung mga meme ko na napaka-dark humor. Or like, very sad. Okay, gets. Dinedescribe Ayun. niya yung current state mo, ganon. Oo. Oo, Ako kasi yung pagoda na lola niyo. Pagoda Oo. na. Ako yung for me, yung favorite ko talaga na meme, yung kay Mike Wazowski. Yung nakatayo siya, tapos poker face. Oo nga. Ang cute nun, Yung favorite ko, yung parang wala siyang, hindi niya alam kung ano nangyari sa mundo, kung nasaan na siya, parang bagong gising, walang interes sa buhay. Ganun poker face, Mike Wazowski. Katayo lang siya ng ganun. Gusto ko rin meme yung yung mga Disney princess meme. Yung mga wala na akong pera, ganun. Okay, Ganun yun sa nakikita ko Twitter. yan. Nakikita ko Oo. yan. Kasi nakaka-relate ka eh. Ganun. I think Natawa yung ka mga na lang. Filipino memes na uso ngayon, kung Twitter world yung pag-uusapan, yung mga group name, but Pinoy. Alam ba, New Jeans, but Pinoy. Oo! Like Stray Kids, but Pinoy. Tapos, Espa, but Pinoy. Nakakatawa yun. sobrang funny talaga ng mga entries doon. Totoo. As in, Ang music, nakakaaliw. grabe. Like, alam mo yung very relatable talaga siya na parang nangyayari sa'yo. Oo. Parang alam nila yung pinagdadaanan ng mga tao. True. And feeling ko, kaya din talaga nagbo-boom yung mga memes kasi may personal connection and relevance siya sa situation na kung nasan tayo. Kaya mas nagiging entertaining siya. Oo. Merong meme na gusto ko rin. Pero text lang siya na maganda yung font. Yung color pink yung background, tapos naka-emboss yung font. Alam mo ba yun? Yung ba parang Barbie? Hindi. Hindi. Ang hirap kasi i-describe eh. Pero, pwede mo siyang i-edit yung text. Okay. Yan yung yung parang purple pink. Oo, yung purple, something. pink, Yung, blue. ganun. pagod na ako. Oo, ganun. Another day, another ganyan. Another day, another slate. Okay, gets ko na. Gusto ko yun. Yung na-edit yung text nun, kung ano yung gusto mo mangyari. Oo. Ang daming gagawin. Tsaka ito, siguro kasi Catholic ako, pero gusto ko yung mga religious meme. Nakikita ang mga ginagawa mo. Minus ka na. Minus Minus 10 points. Ayun, Okay, yung mga may cross na meme dun. Yung hamster. Ayun, ang cute din. Diba, Ay, mayroon yung din gusto ko hamster? yung mga cat memes. Ayoko Legit. yung Ayun talaga top tier. Top tier. Chihuahua memes. Mas gusto ko yung cat memes. Legit. Chihuahua memes. Hindi, Chihuahua memes pa din. Hindi, cat memes pa rin.
Pero, okay, sige, cute yung cat. Hindi na ako makikipag-away. Tama ka. Ayun. Pero since ang dami nga nag-evolve na mga memes, na mga slangs, do you think may ibang memes or slangs na too much na? Or parang pwede siyang maging borderline offensive? For me, it depends sa magte-take nung meme na yun. I don't think may slang na offensive. Kasi slang lang naman yun eh. Pero pag meme, pag ikaw na yung ginawa ng meme tas ayaw mo, I think ganun yung magiging offensive. Kasi may mga tao din na ginagawa ng meme yung friends nila, diba? Ganun. Pag ayaw nung tao, of course, it could be offensive. Pero kung both parties naman consented and a good sport naman sila dun, why not? Why not? Ayun, for me, it depends. True. Pero kung in generic naman, tas hindi yung sinasabi ko yung scenario, wala. I don't think memes can be offensive. Siguro depende talaga no sa tao kung paano niya i-take yung content. Oo, depende talaga. Or yung yung humor. And Totoo, syempre, ikaw. as much as possible, 'di ba? Ang goal mo naman is to make harmless memes. Kasi nga, 'di ba, for fun naman talaga siya dapat. It should be a source of entertainment. Pero there are times talaga na yun, nag-overboard siya. I think for me, it can be offensive. Lalo na kapag ginamit siya for like racism, politics, or for misogynistic remarks. Kasi 'di ba, gaya ng sabi mo kanina, may mga templates ka sa Pinterest. So yung templates na yun, 'di ba, ang dali-dali niyang i-edit ng texts. Ang dali niyang ibahin yung context or message nung meme para magamit mo na panira sa ibang tao or manira ng ibang tao, ng ibang culture. Like, pwede siyang magamit for that. I think dun siya nagiging harmful or offensive. Kasi may mga nakita, hindi ko na alam yung exact content, pero 'di ba, aware ka dun sa meme na yung si Batman tas si Robin. Oh. Yung parang may sinasampal si Batman. Oo. Yun, tas 'di ba syempre napapalitan yung text nun, or di kaya yung Drake na meme na ayaw niya. Tapos gusto niya yung nasa baba. Tas 'di ba, like, pwede mong ibahin yung text. I don't think memes could be generally offensive, pero kung meron kang specifically pinopoint towards for that meme, tas yung tao na yun ayaw niya, then iba na yun, ibang usapan na yun. True. Parang learn to read the room or be sensitive enough. Tama. Ganun lang talaga. Let's just be kind and just For keep fun. smiling, laughing, just for fun, ganun. Ayun. So, ang daming memes today in this world and age. Ang daming slangs. Ang hirap makipag-keep up, lalo na kapag busy ka sa life. Kaya, ikaw ba, Ice, paano ka nakikikeep up sa meme culture and trendy slang? Or nakikikeep up ka ba talaga? Kasi yung quiz, results mo ay kung ano lang yung dumadaan talaga usually sa feed ko. Kasi ang nagdadala lang sa akin ng mga memes is yung algorithm every time nag-check ako ng social media. Pero yung mag-effort ako na maghanap talaga, hindi. Kung ano lang talaga yung dumaan sa feeling ko, taste ko yung gantong humor, okay, sige, tatanggapin ko, magiging funny. And kahit usually yung mga simpleng ginagawa mo lang sa buhay, tapos biglang nakarelate yung ibang tao, nagiging meme na siya agad eh. 'Di ba? Tama. Ako din. Kung ano lang tumatak sa utak ko, sabi ko na to ata sa'yo kanina. Pero yung mga memes kasi, they come and go. Kung ano lang tumatak sa utak ko, yun lang yung gagamitin ko everyday. Ganun. Like, kunwari, KMS, ganun. Ang dark. Ganun, kapag, usually dark humor eh. Ayun. Doon kami na-relate ni Ice kasi ma-dark humor kami. Baka Pero, kung makita mo yung collection namin ng memes, nag-range siya sa dark humor to happy.
to canal humor. Tama. Pero ayun, parang they come and go. Kasi yun nga, gaya nga ng sabi namin kanina, naiba yung context niya, naiba yung meaning niya, depende sa situation, or kung nasan ka man ngayon na scenario or context. Parang walang permanent actually. And ginagamit lang din talaga yung memes for fun, for strategy, for entertainment purpose. Oo nga. Entertainment, just for fun. Yun lang naman talaga yung sole purpose, I think, ng memes and Saka like, katuwaan lang ganun. yun, parang ganun din yung message na parang don't take everything seriously. Like, may time ka to make fun of something na feeling mo sa ibang tao mababaw lang yung pero sa'yo masaya ka doon. Like, who cares, diba? Diyan ka natutuwa eh. So, enjoy mo lang yan. Mag-collect ka ng memes. Totoo. And doon nakikita yung yung personality mo minsan, kung gaano ka ka-funny na person. Tandaan, humor above everything. Charot. Ay, mas gusto mo ba yun na may humor yung partner mo? Paano kapag Hindi. seryoso sila in life? Okay na, kasi may humor na ako. Kaya ko nang buhatin yun. Okay na. So, okay lang solve kahit na. serious siya? Oo, ako na yung mag-aambag doon. Paano pag ayaw niya ng memes? Paano kapag sinesendan mo siya na video sa TikTok tapos Kasi ayaw hindi siya niya? makarelate, ganyan. Hindi siya makarelate. Ayaw niya din. It's his or her loss, not mine. Deal breaker yun? Deal breaker ba yun? Oo, sige. Oo, non-negotiable. Charot. Ay, hindi ka ko na naman sa non-negotiable mo eh. Hindi ko na sasabihin na negotiable. Parang hindi ako edukadong tao at hindi ko talaga naiintindihan yun. I mean, basta parang may important factor yung humor kahit papaano. Pero okay lang naman kung seryoso. Kaya ko namang i-hard work pa. I-hard work. Kaya ko naman gawa ng paraan para ma-enjoy niya din yung culture na yun. Hindi ko lang pinag-uusapan dito yung yung romantic type of relationship. I mean, in friendship din. Kasi 'di ba masaya yung parehas kayo ng humor tapos parehas kayo natutuwa sa mga cat memes or cat videos na why you should have a cat sa Twitter account na yon. Nakapalo ka ba doon sa why you should have a cat? O, 'di ba? See, ganun po yun, guys. Nakakatawa yung mga pinopost nila doon. Pero minsan kasi may mga humor ako na nakikita na hindi nyo alam. Like, naalala ko to kasi nakipagbiruan ako, sa'yo ata yun. Sabi ko, ay, ginawa mo yan, you're an empath. Ganun. Yung meme na empath. Okay. Sa mga MBTI memes. Pero parang MBTI yun, personality type. Naging sikat yun sa TikTok dati, yung empath. Yun na feel mo lahat, tapos nalaman mo kung ano nangyari, nagjo-joke sila, kasi empath ka, ganun. Diba, di niya rin mag-gets. Diba? Diba, tingnan niyo yung dynamic. Diba, ang pangit? Ito na example. Kaya importante yon yung may connection kayo sa humor kahit papano. Pipilitin natin yun. Tagal na natin nagpa-podcast, ngayon pa walang dynamic. Naka 6 episode na. Ay, 7. 7? Sorry, tinan mo. Grabe. Naka 7 episode Wala talagang na. chemistry to. Ay, nako. Pero eto na lang, yung huli kong sasabihin, yung very funny na meme sa akin lately na nabasa ko, yung bakit ako binabalot ng kalangkutan, please hindi ako lumpia. Diba? Hindi siya natawa. Crew. Ang hirap naman. Wala, iba na talaga humor ang hirap namin. mo naman pasayahin. Wala na. Wala na iba na humor namin. Pero yun. Sarcastic humor na ako Yun ngayon. yung summary. Okay, sarcastic ka. May huli pa ako nakita. Ano? Hindi ko alam kung appropriate to. Hindi kompleto yung childhood mo kapag hindi nagloko yung tatay mo. Oh my God, ako lang yun natawa. Te, sarcastic ba yan? Hindi yan sarcastic. Trauma humor yan. Ako lang yun natawa. Trauma humor yan, hindi yan sarcastic. Oh my God. Ako lang yun Iba natawa. yan sa dark humor.
Oh my God, ako lang yun natawa. Natawa din naman ako. Pero di ko alam kung tatawa talaga ako. Okay po, yan lang naman yung sentiments namin today. Oh my God. Nagpapawisan na ako. Okay, game. Paano na tayo i-close? Tawa-tawa talaga. Kasi naman. May isa pa sana akong sasabihin. Ano? Ano ba? May isa pa sabi dito. Ma'am, wala po ba talagang formula para sa family problems? Te, okay ka lang? May problema ba tayo? Okay ka lang? Ay, ko sakit ng panga ko. Are you Okay, going game. through something? Okay, game. Okay, game. Iba na yung humor mo ngayon. Hindi na siya dark. Legit game. trauma humor na siya. Ewan ko, lumalabas lang siya sa Pinterest ko. Anyways, okay, game. Baka may sinasabi yung Pinterest sa'yo. Ano yan, Like, tarot? do you need therapy? Ganun. Tarot reading? Nakakainis. Okay, wait. Nasaan tayo? So, ayun, guys. Hindi. So, overall naman, ano yan, basta, memes, just enjoy reading and consuming them. But, consume them with responsibility and knowledge. Oo nga. May mga tao kasi puro memes na lang yung pinag-uusapan. Like, puro joke na lang. Minsan kasi kapag nag-uusap kayo, tapos lagi mong gagawing patawa or joke, hindi na siya appropriate. Lalo na sa mga, yung kinakailangan talaga ng serious situation or serious involvement. Diba? Ayun, may lugar siya. Kumbaga nilulugar. Tama. So, ayun, Ice. Yes, Take the stage. That's how we wrap up this episode. So, I hope you guys learned something, like you have educated yourself, or remember those memes na encounter nyo and kung tama ba sila or hindi, or kung funny ba sila or hindi. Pero, you can listen to this episode through YouTube and Spotify. Just search Rainbow Portal Podcast and you will see our channel. See you again next time! See you again. Hope you had fun on this short and fun episode. Bye-bye!